Hmm. Sabihin nyo na naman. Para naman sarap-sarap na naman ang ginagawa ko. Masarap talaga, guys. Yosef. Hmm. Nagbe-blend yung lasa nung parang masunog-sunog siya. Pero actually, hindi naman siya sunog. Hmm. Mm. So yummy. Lalo na guys, pagka kinabukasan pa. So, sa paggawa ng ating burnt bast cheesecake, ito yung ating mga kailangan. So, ilalagay na lang natin sa description yung full recipe na to para tayo ay dire-diretso na. So, napaka-easy lang na to guys. Gumamit tayo dito ng 1 kilo na cream cheese. O any kind naman o any brand ay pwede. So, yung aking ginamit ay Magnolia. So, ang price na to is parang 600 per kilo yata. Ayan. And then, i-beat lang natin. Kung wala kayong stand mixer, hand mixer, guys, pwede. So, kailangan, lahat ng gagamitin yung ingredients is naka-room temperature. Hindi siya masyadong malamig. Ayan. Kaya itong aking cream cheese ay ni-room temp ko na yan bago natin gamitin. And then, maglagay lang tayo dito ng 6 large eggs. Sa paggawa naman ng mga cheesecake, halimbawa wala kayong stand mixer, wala kayong hand mixer, pwede nyo din guys gamitin ng wire whisk lang, yung mano-mano nyo lang ibibit. As long as mabasag nyo yung pinaka cream cheese niya, maging smooth siya. So, medyo matagal nga lang yun, pero okay din naman. Sa paggawa naman ng cheesecake, napakadaming recipe na makukuha tayo online talaga. So, nasa sa inyo na yon kung paano nyo siya paglalaruan. Pwede kayong magdagdag bawas. Naaayon yun sa inyong panlasa. And then, pwede nyo din tong lagyan ng mga flavor. Yung iba, ube, chocolate, or kung anong gustong flavor nyo gusto. So, basta naman, matutunan nyo lang yung classic na cheesecake ay pwede nyo nang paglaruan yung mga flavor na gusto nyo. Medyo marami din sa atin na hindi nakakapagsubok ng cheesecake kasi sa totoo lang, mahal talaga ang puhunan ng paggawa ng cheesecake. Nakita nyo naman, cream cheese na cream cheese pa lang ay 600 pesos na. So, para sa akin naman, ay worth it naman ito kung maibebenta din naman natin ng maganda. Kaya, dun sa mga ibang hindi nakakasubok talagang gumawa ng cheesecake, namamahalan talaga sila, lalo na yung mga client. Pagka nakita, ang liit-liit lang, bakit ganito yung presyo? So, mahal po talaga yung mga cheesecake. Di ba? Pag bumibili tayo sa mga cafe, yung isang slice, nagre-range siya ng 250 per slice. So, mahal talaga. So, ayun na nga guys, balik tayo dito sa ating ginagawa. Kumuha lang ako ng baking pan na bento size and then nilagyan natin ng liner ng sheet. Ayan. And then, lalagyan natin siya ng mixture, cheesecake mixture na 1 cup. So, pwede nyo guys timbangin. Yan. So, dito, nag-try tayong magtimbang. So, ang kailangan natin yan ay 200 grams na mixture per bento pan. Yan. Sa pagbenta naman kasi talaga kailangan sukat po talaga para pantay-pantay. Kaya naman, dun sa ingredients natin ay nakapagpalabas tayo ng 9 pieces. Ayan, ibibake na natin siya guys ng 200 degrees Celsius. And then, ibibake natin siya ng 35 to 45 minutes. So, sabi ko nga, depende pa din sa mga oven natin ginagamit. Iba-iba talaga tayo ng oven. Maaaring magkakamuka ng brand, pero yung init niya talaga guys is iba-iba. So, ayun na nga guys, ito na yung ating na-bake na cheesecake, yung ating burnt bast cheesecake. Kaya ganyan, yung kinalabasan niya, yung parang merong hollow sa gitna, yun yung nagagawa ng pagka ginugulat natin yung ating cheesecake dahil ibinake natin siya agad ng 200 degrees Celsius up and down. And then after nating mabake and then nung lumamig, inilagay muna natin siya sa chiller. Kasi mas masarap to pagka kinabukasan na talaga natin titikman. At ito na guys, ang moment of truth. Titikman na natin siya kung ano nga ba talaga ang lasa. So hello guys, so nakita nyo naman kung gaano kaganda at napakasarap tingnan ng ating burnt bast cheesecake. So, nakita lang natin to online. So, sa Facebook nakita natin and then sinubukan natin. At nakagawa tayo ng 9 pieces. So, titikman natin kung ano nga ba ang lasa ng ating burnt bast cheesecake. Kaya nabubula na. Burnt bast cheesecake. So, ito ay niluluto natin siya agad sa mataas na temperatura na 200 degrees Celsius up and down. Talagang susunugin siya. Saka kaya makikita niyo yung para siya guys ginugulat. Kaya nagkakaroon ng parang padong din sa gitna. So, ito guys ay 1 cup yung ating measurement. Nakita nyo naman. Bating na natin kung ano ang lasa ng ating burnt
Bass cheesecake. Bulol talaga. Mm. Sabihin nyo na naman. Para naman sarap-sarap na naman ang ginagawa ko. Masarap talaga, guys. Joseph. Hindi siya masyadong matamis. Lalo na, ang sarap. Lalo na guys, pag kinabukasan pa. Ang sarap niyan. Ipopost natin to sa kabilang account natin. 180 lang. Nakita niyo naman. Anak kami na nga yung dogs. 180 pesos lang yung bento size ng ating barn bass cheesecake. So, ayan. Tapos nakaganyan pa siya. O, di ba ang bongga, guys? Sa mga cafe, perfect ito, oh. Or napaka-konting ingredients lang ang kailangan nito. Harap. Nagbe-blend yung lasa nung parang masunog-sunog siya. Pero actually, hindi naman siya sunog. So yummy. Tingnan nyo naman. Paano naman tayo papayat? Sarap. Ito mo. Yung lasa. Sarap. Sarap. Oh, yummy. So, lalagyan nyo lang ng ganyan. Diba? Parang mali yung tinidor natin. Siguro. Kahit padapa. O, pa ganyan ba? Ganyan, ma. Ganyan. Para kasing maano, ayan. So, ganyan guys. Oh. Parang ang sarap. Parang ang sarap guys magkape. Perfect yung ating barn cheesecake. Palikod pala. Ha? Palikod. Palikod. So, ganyan siya guys. Ang ating burnt bass cheesecake, 180 pesos only. Saan ang mga anak ni Tita Abby kung may mainit tayong tubig? Daddy, mainit ako. Abby, eto na. Tikman mo na. Actually, yung assistant ko guys, nung isang kanina, kahapon pa niya iniintay kung hindi pa ba namin daw titikman to. So, ito na. Yan. So, sa 1 kilo na cream cheese natin guys, nakakagawa tayo ng 9 pieces. Yun nga lang, medyo mahal lang costing na to. So, benta natin ng 180. Manang ikuchilo. 180 yan. Ay, asidong, kulang. Grabe, ang sarap. Nagpainit ng tubig. Ito oh. Pang 200 to. So, pipicturean na natin, guys. And then, i-upload na natin sa ating Nandiyan ka pa. kabilang account. At doon ay mag-aalok na tayo. Gusto nyo bang kumita habang kayo ay naglalaro? May i-recommend ako sa inyo. Walang iba kundi ang 1xBet. Napakaganda nito guys. Sobrang dali lang guys mag-register dito. And then pagka nag-register kayo, huwag nyo kakalimutan yung promo code na CLEAN. Dahil sa promo code na ito, pwede kayong makakuha ng 6,000 bonus sa unang deposit nyo pa lang. At kapag nakapag-register ka na, ang kagandahan dito, pwede ka nang makapag-cash in gamit ang inyong GCash. Pagka nakapag-cash in ka na, pwede ka nang mamili ng mga gusto mong sports tulad ng basketball, ng football, tennis, or kung ano-ano pa. So, dito guys, napakadami talagang pamimilian. Yung naglilibang ka na, nadodoble pa yung inyong pera. So, dito naman, guess which hand? Ano kaya ito? So, try tayo ng isa. Yay! Kung ano may laman. Oh, nanalo agad yung 20 pesos nyo guys, nanalo agad, di ba? So, ito check yun din. Wow! So, ito na yung check. Wow! Kaya din. Ito.
Oh! Hindi ba na? Pabenti-benting kaya lang eh. So, ayan guys. Ito lalaroin natin na is or night. So, mag-bet lang tayo ng 20 pesos. Ayan. Oh. Nilagyan nila ng parang papatan nyo lang yan. Isa pa. Oh, and then take winning na. Oh, so, yung 20 pesos niya naging 38 pesos, di ba? So, kailangan, tataya lang natin yung kaya nating panalo. Mag-bet ulit tayo. Yan. Ito isa. O, ganun ulit. So, di ba? Nalibang ka na. Nagkapera ka pa. So, para lang to sa may mga extra, ha? Dun sa kaya lang mag-oo. Yan katulad niyan. Pili pa tayo. Dalawa. Tatlo. Isa pa. Oh my God. Take winning na natin. Oh, nanalo yung 20 pesos natin. Nanalo ng 48.2 pesos. Yan. O, di ba guys? Napakadali lang. Kaya mag-download at mag-register na kayo. Kaya, tara na. Thank you.